lubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagriya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisahan ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa pang-apat tayo na linggo ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Isama natin ang misang ito sa lahat ng mga nakilahok ngayon sa ating banal na misa, ang mga narito
sa dambana ng itim na Nazareno, ang mga naugnay sa pamagitan ng social media to live streaming, ang mga na-counterpost na iba't ibang mga grupo dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. Ngayon ay linggo ng mabuting pastol. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol, bilang kanyang mga tupa, tayo inanyahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating napapariwara ng landas. Dinggin nawa nila ang tinig ng mabuting pastol na maghatid sa kanila sa mainam na pastulan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami makapapabilang sa mga maligtas. Sa maligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyo ang lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalang Jesukristong taga Nazaret.
Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos ang Jesus na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting dihamak na doon sa puon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao, higit ngang mabuti. Ang pagtitiwala sa puoy ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng puon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na puon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Ako'y pastol na butihin, kilala kong tumpang akin. Ako'y kilala nila rin. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kahit sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumakas siya. Palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ang atin pong linggo ngayon ay tinatawag na linggo ng mabuting pastol. Sino po ang mabuting pastol? Ang mabuting pastol ay una ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ang mabuting pastol ay siyang mga magulang na nag-aalaga, nag-aaruga, gumagabay sa kanilang pamilya o kanilang mga anak. Ang mga pastol ay, kung ito ay tungkol sa ating pamamahalaan, ay ang mga pinuno, ang mga lider natin. Ganon din ang mga lider ng mga organisasyon at mga kilusan. Ibig sabihin, ang pangalang pastol ay para sa lahat ng namumuno, gumagabay, nag-aaruga, at humuhubog. Sa atin pong unang pagbasa, mula sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 4, talata 8 hanggang 12, ang mabuting pastol ay ang ating Panginoong Hesus na kung saan ang kanyang pangalan ay siyang tunay na magpapagaling o maghilom o magligtas. Kaya kahit na siya ay hindi tinanggap, ayon pa sa Salmo 118, na ang batong tinanggihay nagiging batong sentro o panaligan sa isang struktura. Kaya sa ating pangalawang pagbasa, na mula sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 3, talata 1 hanggang 2, makita natin ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito ang tunay na pastol
na makikita natin ang Diyos na gumagabay sa Kanya, na minumukha niya, na nilalarawan niya. Kaya sa ating Ebanghelyo nga ni San Juan, Kabanata 10, talata 11 hanggang 18, sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 11, kapitulo 10, "Ako ang mabuting pastol, inialay ko." Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Ito'y napakahalaga. Kapag tingnan po natin, mayroon pong leader o pastol na irresponsable, na toxic, at pabaya. Unahin po natin ang irresponsable na pastol. Ito halimbawa kung sino-sino man, maaring magulang, maaring pinuno sa mga kilusan, pinuno ng bansa at iba pa, ay irresponsable at hindi maayos sa pamamahala dahil tinitingnan lang ang kanilang sarili at hindi ang kapakanan ng kanilang mga pinamunuan. Kaya ang tawag sa kanila, toxic na mga magulang, toxic na mga lider. Pangalawa, irresponsable na mga lider. Ito yung hindi maayos sa pamahala sa tahanan o dili kaya hindi maayos na pamahala sa kanilang pinamunuan dahil dinaan lang sa takot at hindi nabigyan ng tunay na paglago o tunay na paghubog at paglago ang kanilang mga sinasakupan. At pangatlo, pasaway na pastol. Ito yung pasaway na kung saan hinayaan na ang kanilang mga tupa, ayon pa, sinisila, pinangalat. Ibig sabihin dito, kung ikaw'y may bahay, o kaya lupa, pinabayaan mo na ito'y kukunin ng iba, ikaw ay irresponsable at pasaway na lider. O kaya kung ikaw ay pinabayaan mo lang na ang bahagi ng Pilipinas o lupa ay angkinin ng iba, ikaw ay isang irresponsable at pasaway na lider. Ano ba ang tunay na pastol? Dito natin makikita ang tunay na pastol sa ating Ebanghelyo. Una, na ang pastol na tunay ay nakakilala at kinikilala. Ibig sabihin dito, kilala ng ama o kilala ng mga magulang, kanilang mga anak, kung sino talaga sila. O kilala ng isang pinuno, ng isang organisasyon o isang bansa, ang kanilang pinamunuan. At kilala rin ng mga anak, kilala rin ng mga pinamunuan ang kanilang pinuno. At pangalawa, sa isang mabuting pastol, handang mag-alay ng buhay. Ibig sabihin dito, responsable na handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang sinasakupan. Ang tatay ay hindi nag-aabuso. Ang nanay ay hindi rin nag-aabuso. Ibig sabihin dito, responsable at tunay na may pagtingin sa kinabukasan ng kanyang pamilya o ng kanyang mga sinasakupan. At pangatlo, nagbibigay gabay. Ibig sabihin dito, nagbibigay ng tunay na gabay sa buhay, paano mabuhay ng ganap at ikasyasya. Hindi pinabayaan ang kanyang mga sinasakupan. Ngayon, linggo ng panahon o na tinatawag nating linggo sa panahon ng pagkabuhay muli ng Panginoon at linggo ng mabuting pastol. Suriin po natin ang ating sarili. Tayo ba ay mabuting pastol? O tayo ba ay toxic
pasaway o responsable na pastol? Tayo ba ay gumaganap ng ating mga tungkulin na magbigay ng kabutihan, tunay na pagkupkop, kaligtasan at pag-aaruga? O tayo ay nagpapabaya sa ikasisira ng pamilya o dili kaya sa pagkawasak nito? Nasa ating tunay na pamumuno kung paano ang agaran, epektibo at mahusay na pamumuno na may habag, may awa at may pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa runa ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon mangulang paririto at hukom sa nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muling matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol ng may pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin at atin pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at reliyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, tuluyan ng matapos ang salot na dulot ng COVID-19 na nagpapahirap sa marami. Bigyan nawa ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa mga may sakit sa ating bansa at sa buong mundo, at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa mga panalangin aming inihiling sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Inoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Amin sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugot katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak.
upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan, ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang paasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkakapatid kay Isus. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasi magitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispong tagapangasiwa, ni Jose na hinirang na Kardinal ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubilin na magaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastol. At kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol nananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan.
ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan at panatilihin po natin ng physical distancing. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minore ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang buting pastol na nagtataguyod sa amin. Kahit kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan, na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman, sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque Pentacasi na may karamdaman, nga pinupong ang mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan na sila makapangyarihan ay kaya narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-anta naman sila kamalmahalang cross. Ngayon kayo luwalhati na diyan sa langit, nalik kami pamagitan ng lubhang magaling, ialayin po sa Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, palangin na po kami upang kami diyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipalangin na po kami upang kami diyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipalangin na po kami upang kami diyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Ngayon ay linggo ng mabuting pastor. Mga magulang, ipahayag ninyo na kayo ay responsable na mga lider, mga pastol o mga magulang sa inyong pamilya. Salamat sa ating commentator, sa ating lector, sa ating mass server, sa ating lay minister, sa IT, sa choir, sa ushers at health team, sa collectors, sa mga ihos, lahat ng tumutulong upang maging makabuluhan ng ating pagdiriwang. Salamat sa inyo, sa inyong pakiisa sa pagdiriwang na ito, at salamat din sa mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media dito sa ating bansa at ibang dako ng mundo, at ang lahat ng mga na-counterpose sa iba't ibang pook na mga chapel. Salamat sa mga walang sawang nagbigay ng donasyon upang makatulong ang Quiapo Church sa mga mahirap na lalong pinahirapan nitong napakahirap, napakahigpit at napakahaba na lockdown sa buong mundo, ang lockdown ng Pilipinas. Ngayon po ang kusbas mga diplo ng kilamang hilingan, dasalan at imahin, isama natin ang kusbas ng mga may karamdaman, lalo na ang mga frontliners at ang kanilang mga intensyon at ang intensyon sa mga narito at sa mga naiugnay sa social media. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagmas na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan naman kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo mga imahin at dasalan
Basbasan ang may karamdaman, lalo mga nagkasakit sa COVID-19. Basbasan ang kanilang mga frontliners. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ng kanilang anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat sa kanilang mga intensyon. Naway sa pamagitan ng benisyon nito na maalala ng pangako na sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pray natin ng Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.